Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga ay may bago na naman tayong susubukan na loan application at baka nakikita nyo na yung ads nito online. So wag na wag nyo munang susubukan dahil dito nga kahit na wala kang trabaho, pwede ka daw nilang pautangin ng 1,000 up to 30,000 pesos. Ayan, pwedeng bayaran ng up to 180 days. So, syempre, pag nakita mo yan, mapapaklik ka talaga at mapapaloan ka agad-agad. Pero, tingnan muna natin kung ano yung mga sasagutan. At syempre, yung mga experiences nga din ng mga nakapag-try na. Pero syempre, bago tayo magsimula, ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At pindutin nyo na din yung notification bell para lagi kayo maging updated sa mga next uploads ko. At basta lagi kang updated at may comment dyan, pwede ka nang mapasali sa aking Community Spotlight giveaway every week yan. At mananalo kayo ng 100 na GCash every week yan. Basta lagi kang updated at huwag nyong palalampasin ang ating iPhone giveaway. Basta, ayun, malapit na yan at ipopost ko na lang yung mechanics. So, going back na nga itong i-check natin ay ang Peso House under Lip Gen Lending at may 4.6 na ratings currently at madali lang daw tong utangan. May 0.09% per day na interest at eto nga up to 180 days ang maximum na loan term nila. So ang step, register, apply, and approve na daw agad. So syempre check natin yan. At nakita ko nga din kasi yung isang review nito, easy application daw, nice loan app, maganda, mabilis daw mag-release ng fund or mabilis ibigay or i-disburse ang ilo-loan at walang hassle, hindi daw kagaya ng ibang lending apps. Malalaman natin yan kung nagsasabi to ng totoo. Kaya, ayun, push na natin. So, syempre, ayan, nag-register na nga ako at medyo malakas yung ulan ngayon dahil may LPA tayo. Pero, ayun, push pa din natin to. At ito na nga yung pinaka-homepage, 30,000 pesos ang maximum na borrowable amount at medyo na bago na yung interest nila per day, mas bumaba, 0.05% per day na lang. Pero makikita natin yan mamaya kung check nga ba talaga. So, eto naman yung mga sasagutan para magka-idea kayo. Wag na wag muna kayo mag-i-install or download. Panoorin nyo muna to kasi baka wala kayo na ibang hinahanap nila or baka swak naman din sa inyo. So, eto na nga, sa basic info, syempre, ayan, pangalan nyo, gender, birthday, education, at nangihingi din sila dito ng Facebook link and email address. So, para sa akin, sabi nung isa, hindi daw hassle. Para sa akin is medyo hassle kasi kukuhanin mo pa yung Facebook link mo. So, sige, pagpatuloy natin, work info na tayo at eto yung mga sasagutan pagka mayroon kang trabaho. Pero, sa baba, about sa may address mo naman, pagka naman wala kang trabaho kasi eto may pamimilian, employee, self-employed, or unemployed. So, ako nga, ang pipilian ko dito is unemployed. At eto na nga yung lumabas. Wala ka ng iba pang sasagutan pagka may trabaho yung pinili mo. So, eto unemployed nga, monthly income na lang yung ilalagay mo. Kung meron kang sari-sari store dyan, lagay mo kung magkano yung kinikita mo. Or kung meron ka pang ibang business. So, ayun na nga. Eto yung pamimilian sa may monthly income. At sa may emergency contacts naman, ang hinahanap nila ay 2 lang. So, ayun, basta lagi pagka maglalagay kayo ng contact references or emergency contacts, i-make sure nyo na i-update nyo muna sila or i-inform nyo sila na ilalagay nyo sila as contact reference para hindi sila mabulagap in case na meron nga mag-text or tumawag sa kanila. And last na tayo. So, sa ID naman at ID number. So, dito kailangan picturean yung ID at eto yung mga sample na ID. Hindi ko na sa inyo isa-isahin pero sobrang dami. So, ayan, halos lahat nandyan. And sa account type kung saan mapupunta yung ilo-loan mo is, ayan, pwedeng sa GCash din. Nakayari na tayo at information submission na. So, siguro ito ay under review na. So, wait, check natin. So, ayan, under approval na nga. Kaso lang dito sa may ibaba, parang hindi na ako na-approve dahil sorry, due to the large number of applicants, the review time has been extended. Okay, so nag-extend pa sila ng 10 minutes at aantayin ko pa daw yung result after 24 hours. So, ayun, para sa akin, hassle kasi ang tagal. Dahil mag-aantay ka pa ng halos 24 hours para malaman ko ikaw ay approve or hindi. So, ayun, hindi ko na nga to inantay dahil medyo matagal pagka inantay ko pa. Ayan, para malaman nyo na nga din kung ano pa ba yung
Ayan, hindi maganda dito or negative side na tong loan app na to. Pero ang good naman, good side, madami kang pamimilian na IDs. Ayan, okay kahit na walang trabaho. Pero, syempre, yung maganda na yan, meron ding negative side. At, yon ang hahanapin natin. So, syempre, maghahanap tayo dito sa may mga talagang nakapag-try na. At eto na nga, grabe yung mga nakuha ko dito na, ayan, experience nung ibang mga nakapag-try na nga. So, dito sabi nila, not recommended at nang haharas daw, ayan, nagmumura, tumatawag at rude yung mga agent. So, yon makakatanggap at makakatanggap ka dito, i-expect mo pagka magtatry ka dito. So, kung ayaw mo ng ganyan na may pananakot, may harassments, may threats, ay wag mo na lang ding ipagpatuloy. Pero, in fairness, sa lahat ng mga nagko-comment dito, kahit na 1 star lang, ay nagre-reply itong LipGen lending na to. At, ayun. So, ito na nga, mataas daw ang interest at 7 days lang. Pagka na late ka nga ng 1 day, yung charge daw dito is more than 200 pesos. Grabe. At may isa pa nga akong nakita na, ayan, hinihingan daw sila ng bayad kahit na hindi nila natanggap yung in-loan nila. So, ayun, sinisingil sila kahit na walang natanggap. So, ako para sa akin naman, pagka wala akong natanggap, hindi ako magbabayad. So, kayo, na-try nyo na ba yun? May na-applyan kayong loan app, pero sinisingil kayo kahit na wala naman kayong natanggap. At eto pa nga yung isa kong nakita. Ayan, tatawagan ka daw ng sobrang dami at i-advise ka na mag-pay in the next 2 hours. Pagka daw minamiss ka or may hindi ka nasagot na isang tawag ay, ayun, hihiyaw-hiyawan ka. Grabe naman to. So, in short nga, ayan, 7 days lang, ayan, i-expect mo na meron ka ditong matatanggap na pananakot at may nabasa pa pala ako na nagbabanta pa na ipopost sa may social media at sasabihan ng scammer at kung ano-ano pa. So, ayun, para sa akin is, hindi ko ito maire-recommend sa inyo. Siyempre, nabasa na natin yung mga talagang nakapag-try na at ang hirap namang subukan pagka alam mo ng ganun yung mangyayari. So, ayun, comment down below kung na-try nyo na yung loan app na to at ayun, comment down na rin kung ano yung gusto nyo pang loan app na makita natin at ma-check kung talagang swak ba sa lahat at maire-recommend ba natin. So, ayun lang. Para sa akin, I know ako dito. Ayun, nasa sa inyo naman yung desisyon kung ipagpapatuloy nyo pa yung paglo-loan dito or hindi. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!